Ito po yung manyog ng... Yan sir, ang napakalinaw na river. Oh. Maganda rito sir dahil ano rin naman talaga, relocation talaga. Although tinuturo naman nila yung mga muhon dyan sa part na yan. I-relocate. Relocate para makita natin kung gaano kalaki itong, baka po mas... Kasama pa to, kapiraso. Oh, yung kapiraso. Kasi po yan ay niyugan na doon. May bako din po yan dyan. Nakabakod na sila. Oh. Yung may-ari doon. Opo. Hindi mo na kailangan magpaparangan. Lagyan lang. Ito po, paliguan na. Pupuntahan po namin yung vlog 259 sa barangay ng Pisa sa General Nakar. Andito po ang tinatawag nating Three Lions. Diyan po sa left side, yan po yung papunta ng Marikina. Meron po tayong iniintay dito, imi-meet up na magbibisit po dito sa atin. Ipinilag po natin na malapit po sa Agus River. Para po dun sa mga viewers natin na nakita po yung ating vlog, ay ngayon po ay papakita rin namin tong ano, yung kung paano pumunta doon sa site, kasi umiikot po ng General Nakar, yung pong dadaan tayo doon sa tulay. Yan po yung tinatawag natin Three Lions. At ito po yung papunta ng Infanta Quezon. Yan. Yan po yung papunta ng Marikina. Yan. Yan po yung road na yan. At tayo po ay maghihintay muna dito. Para po may idea yung ating mga viewers doon sa mga nakapanood sa vlog 259 na 4,126 square meter. Ibibidyo ko po ito. Much better po na mapanood nyo po ito para po alam nyo yung daan papunta po doon. Para at least po pag nagbisita kayo, meron na po kayong idea dito po sa ating kalsada na papunta doon. Ito na po yung hintay namin. Naka Fortuner galing pong Manila. Punta po kami sa barangay ng Pisa sa General Nakar. Ating ipapakita ngayon yung road. Yun po yung ating pakita dito. Nasa tapat lang po sa ano siya ng pong barangay na Magsaysay. Agus River lang po ang pagitan lang talaga. Pero dahil wala nga pong ibang daanan, yung tulay lang po ng General Nakar, ay kaya po tayo ay iikot. Talaga pong babayo. Siguro po mga 30 minutes. Depende po sa pagdadrive ng. Maganda po mapanood nyo rin to para po may idea kayo kung ano yung ating dadaanan. Ito po yung papunta ng Infanta Quezon, bayan ng Infanta. Siguro po mga 1 kilometro ang layo, mahigit mga 1.5 kilometer tayo po ay kakaliwa. Yun po ipapakita ko sa inyo. Dito po sa Infanta Quezon, marami pong kalsada ang dinidevelop. Kadugsog po nung ginagawa dito sa General Nakar. Yan pong General Nakar ay nagkaroon po ng dinidevelop po dyan yung 6 lane, 6 na linya po na kalsada magmula po dyan sa bayan ng Nakar tagos po ng Dingalang Quezon sa Aurora. At dito nga po ay nababalita na magkakaroon po ng pier. Marami pong madadagdag na development dito sa lugar na to. At tayo po ay magkakaroon din ng windmill. Yung mga project na yan ang isa sa magiging makakadagdag ng mga atraksyon sa lugar. Napakaganda po nung property na yon. 4,126 square meter, may titulo po siya.
Bali, 6 yung anak nang nandun sa titulo. Yung pong nasa titulo ay yung kanilang nanay, buhay po. Kaya lang yung kanilang tatay ay patay na. Kaya po mayroong naka-SPA po yung isang anak. At yun nga po, extrajudicial din. Ang maganda po nito ay nagkakasundo po yung magkakapatid doon sa naipagbili yung kanilang lupa. At yun po ay, ito nga po yung isa sa ginagawa dyan, diversion din po yan na malawak papunta dyan sa Palayan. Tapos yung munisipyo po dito ng Impanta ay ginagawa, ito nga po yung pagaganahin daw po yan ng solar lang. Kaya pong malaki na yan. Nagawa na po ng bagong munisipyo dito. Tapatan pala. At yan po ay malapit nang matapos siguro. Yan po ang munisipyo ng Impanta, Quezon. Yan o, ang laki. Ganyan po ang itsura niya. At sa banda-banda nga po dito, tayo ay liligo. Medyo mahaba po ito, pero kung gusto niyo pong makita yung lugar na to at magkaroon nga po ng idea doon sa daan, mapanood nyo po ito. At doon po sa mga naghahanap ng mas malaking sukat, mayroon pong mga katabi na lupa doon na titulado din po, binebenta. Mayroon pong 1.6 hectare, may 1 hectare. Sa parte po na yun, mas mura-mura po yun kumpara dito sa kabila. Yan na nga po, ito yung kakaliwaan na po tayo dito. Papunta po ito ng General Nakar. Tatawid po tayo ng tulay. Yung diretso po na to ay Impanta, Quezon. At tayo po dito na. Yan, General Nakar, Dinahican. Doon naman yan sa kabila. Maganda po itong lugar na ito. Unlad na bayan na rin po. Medyo kung gusto po ng mga bakasyon na malapit dito sa mga magandang tourist spot dito, yung Agus River. Kung wala po dito, may mga ilang rough road at sementado naman po hanggang dun sa dulo na. Tapos siguro po wala po yung mga 500 meters, may rough road po doon sa malapit sa property. Pero kahit po kotse, kasi nung nakaraan po ay yung kotse ang dala namin ay nakarating po kami doon. Yun na nga, ating natututukan ang bundok ng Nakar. Malapit na po yung tulay ng Nakar. Palaki din po ng kanilang munisipyo dito. Ito yung mga ilan-ilang parte na nasira ang daan. Yan, hindi pa na bako-bako pa, pero ilang bahagi lang po yan. Maganda nga po at pinagbigyan ang ating panahon. Mainit po ngayon, wala pong ulan, kalipas po ng bagyo. Halos hindi naman po naapektuhan ang Impanta at Nakar itong nagdaang bagyo, magkakasunod. Ngayon po mapapansin natin na ang ganda ng panahon, mainit. Malapit na po tayo dito sa tulay ng Nakar. Ito po yung
Kampong, sa Impanta at Nakar. Ito po yung tulay ng Nakar. Ito po yung Agus River. Dito po kami pupunta. Yan, babaybayin po namin yan. Yung bundok na yan, yung gilid ng bundok. Nilalagyan na po dito ng mga parol. Siguro po ang ganda nito sa gabi. Yan po ang arko ng Nakar. Yan, maraming, isa po sa napakalaking lupain ng Quezon. Yan nga pong Nakar. Yan po yung papunta ng bayan sa may munisipyo. At tayo naman po ay dito sa papunta po ng barangay ng Pisa. Pag nagawa na po, natapos na yung kalsadang ginagawa po na para maghugpong doon sa mga bawat barangay, tatagos doon sa Dingalang, Quezon. Yan po, napakabilis po ng access dyan. Nasa gilid po ng kalsada, ay ng dagat. Nasa gilid ng dagat. Yan po yung Agus River. Makikita po natin yan dito. Dadaanan po tayong palayan dito po sa part na to, sementado. Yan po yung dito po, libre po ang buhangin kasi dito, kaya po may quarry. Kung hindi naman po tatanggalin yung buhangin ay matatambak lang po yan dyan sa ilog. Ito po yung dinidevelop nila ngayon, no, na parang lalagyan ng patibay sa Agus. At the same time siguro lalagyan po nila yan ng parang view deck. Yan, pasyalan. Abangan po natin ang mangyayari dyan. Puro farming ang mga lupa dito. Dalawang nagsanga. Dito po tayo sa kanan. May tulay din po dito sa una-unahan. Simentado naman po, yun ang maganda. Yan po, paikot na po tayo, tapos babaybayin po natin yung Agus River. Pabalik naman. Ito po yung isang tulay, maliit lang po siya. Hindi katulad nung una nating dinaanan na mahaba. Yan po ay kahoy, gawa sa kahoy. Pero yan po yung matitibay na kahoy. Ang kagandahan po dito, yung malilinis din po ang mga ilog dito. Marami na pong kabahayan. Kagandahan po, kahit nasa sulok na, po may gasolinahan, mga portable gasoline station. Kung kayo po ay galing ng Manila, ang access po natin ay Marilaki Highway, Marcos Highway. Ang daan nyo po ay sa Cogyo, Marikina. Ito po, kagagawa din lang ang uli ng tulay. Yan ang ating mga madadaanan dito. Konkreto naman na po siya. Yan po yung Agus. So, ang daming buhangin. Marami pong nagkokwari. Kombinasyon po ito ng mga niyugan, palayan. Kompleto po dito, bundok, palayan, niyugan at river. Maganda po doon yung Agus River. Kapatagan naman po dito, ginawa pong palayan. Ang kabundukan po, nilagyan ng mga niyugan. Umikot lang po tayo. Yan, sabi nga ng palayan, tapos tabi. Ito po ay palayan.
probinsya. Doon po sa mga naghahanap ng mga retirement farmland, baka po makahanap po tayo dito. Magugustuhan nyo yung lugar na ito. Marami po kaming papakitang property na magiging available sa ating channel. Hindi po tayo madalas makapag-upload. Meron po tayong mga direct na kausap sa ating channel. Yung iba po pagka pinapahanap nila, ayaw na nilang pa-upload sa YouTube. Gusto po nila ay makita po muna nila yung video. Kaya po ganun ang nangyayari minsan sa atin. Sa dulo po nito, malapit sa property, ay may rough road pa. Pero pasok po ang kotse. Mas better po 4-wheel drive, 4x4 para ready na sa mga lubak-lubak. Tingin ko po ay malaki pa ang iuunlad ng lugar na ito dahil mayroon siyang pasyalan, mayroon siyang attraction sa mga turista. Ayan po yung Agus River, oh. Nasa left side po namin. Kanina nasa right, nasa ano yan. Lawak po niyan, linaw. Ganda naman po ang daan dito. Yun, oh. May ilang minuto na tayo, 20 minutes na ba? Mga 25. Mga 48 na. Baka mapul yung memory. May tulay po ulit tayo dito, nadadaanan. Yun. Ayan po, Barangay ng Pisa. Welcome Barangay Pisa. Dito na po tayo sa Barangay ng Pisa. Marami na pong kabahayan. Malalaki na rin yung bahay. Dito po ay sementado pa rin. Mahabang sementadong barangay road. Kaya na po yung barangay na Magsaysay na aming binablog din. Yan na po yung tapat. Yan na yung Agus River, oh. Ang ganda po. Ito po yung natatanaw doon sa kabila pag nandun po kami naliligo. Gay Magsaysay. Po yung part na yan, nandyan po yung mga cottages, oh. Dito na po yung may mag-start yung may rough road. Yan, tingnan natin kung ilang minuto to. Ito po yung nag-start yung rough road. Yan po yung may mga cottage, yung mga floating cottage sa baba. Ito po yung rough road lang niya, oh. Sa kahit kotse kaya po dito, hindi po sasayad. Naipasok na po namin yung mababang sasakyan dito, eh. Sa dulo po kasi dito ay parang may dalawa pa pong barangay. Pero ito po ay papunta sa pagdevelop. Kasi simento rin po yan. Ipakita sa inyo para hindi na po kayo mag-expect na may ganito pala. Kumbaga at least po sa video makita nyo na ganito yung dadaanan pag kayo po yung nag-visit.
35. Yan, isang liko na lang po o dalawa. Ando na tayo sa property kasi ito po ay malapit doon sa palayan. Yung left side po na yan, niyuga na yan, may palayan po yan sa baba. Bago po yung Agus River. Ay, doon pa pala tayo sa unang-unahan. May tulay din po doon na kahoy eh. Yun po yung palayan. Ganda po ng palayan. Tapos sa baba po niyan, Agus River. Sali po na lang. So may 30 minutes tayo biyahe Oo. Simula sa ano, sa Three Lions. May 30 minutes po talaga. Sobrang 30 minutes po yun sa tingin ko lang. Pero ano lang, yan, pagkalabas po ng tulay na yan, kahoy din yata yan, ay ito na po, nandyan na po tayo. Tas yung kaliwa po na daan, yung po ang nandun yung property. Puntahan ulit natin yung Agus River. Yan po nanggagaling yung tubig, napunta doon, nadaan yan doon sa loob sa property. Yan, dito po. Yung diretso po na yan ay sa dalawang barangay pa. Dito po kami. Ito yung natututukan namin na yan. Nadaan. Yung pong accretion sir ay habang tumatagal ang panahon, katulad po nito, ang ano po ng agos ng tubig ay paganon. So yan, ito po ay lang nababawasan ito, hindi. Oo, ito. Ibig sabihin sir, ang tawag dito accretion. Na pag pwede rin po siyang i-apply na matituluhan. Pagka po talagang yung natural siya na nagkaroon ng lupa talaga. Pasok siya. Bukal daw ba yan? Bukal po siya. Yan, nainuman po namin yan. Ay, ito na, Brad. Opo, ito ma'am, yung part na to, yung front na yan. Yung boundary na yan. Dalo, ito yung boundary. Dito tayo sir. Ay, Yung pong may river, kasi bukod dyan sa river na yun, may river dito, yun yung nandyan sa property. dito po, yung pinakasang ng boundary. Mamaya tayo pupunta dyan. Buddy. Yan. Ito na po. Ito, hindi yung kasama. Hindi daanan natin. Nakiraan lang tayo. Nakiraan. Pero may daanan ba yun dito? Meron po naman dito. Mamaya sir, doon tayo dadaan. Para naito na po yung recipe na gagawin. Ito sir oh. Ito sir ang napakalaking madagdag. Pwede kayo maglagay ng mga cottage na ito po, pati ang kabila na yan. Pag nakita nyo po doon sa cadastral map, ito po siya po yung last na nasa ano ng front ng Agos. Kaya po ito, dahil lumayo po yung tubig, ang ganda. Ito ang inyong makukuha. Hindi nyo na to babayaran. Yung 4,000 lang po. At ang pagkakasabi nga po, pati itong kabila na to. Ganda yung maniyog babi. Kung yung kabilaanan ninyo, o di maganda po, lakas dito. Pagkawagan to. Ay pag yung Agus River pa po, baka nga po ito'y ano, siyempre, ilang, baka kulang ito. Sabihin ng mga 6,000 plus. Hindi lang ano.
Hindi po. Ang tapat po, halimbawa sir, ito yung mga titulado. Yung saan yung tatapat? Yung tapat, para pong sa dagat, kung sino yung nasa tapat, siya yung mayroong pong pakinabang, may karapatan doon. At saka yung entrada nito, hindi pa halos buong bayan na pwedeng pumasok. Ano? Oho. Parang naka-private siya. Tama po. Private po